Tag-ulan na naman guys. Kailangan na nating i-check yung ating mga halaman. Kung may mga lupa pa ba. Kung tama ba ang drainage. Kung kaya ba nila yung parating na ulan. Ito yung naputol ko dun sa likod. Pinag-iisipan ko ngayon kung saan ko siya ilalagay. Kung tinitignan is ina-assess ko yung mga halaman ko. Kinukumusta ko sila. Kung kaya ba nila ang parating na ulan. Titingnan ko yung lupa. Ito dry oh. Ayan, chinicheck ko yung mga may tanim na halaman. Tsaka yung kagaya nito, aloe vera. Hindi yan matibay sa ulan. Kailangan lagi ko siyang i-check. Lalo nasa paso siya. Ayan, aloe vera pa uli. Itong mga to, okay lang yan. Next thing na kailangan nating i-check is yung drainage ng ating garden. Itong front yard garden ko kasi is artificial grass. DIY lang namin yung pag-landscape nito. So, nagtamba kami ng lupa dyan sa bandang gitna. Dito, mataas yung part na to. Pati sa paligid ng pader, mataas yan. Para kapag umulan, diretso ang tubig pababa, papunta sa drainage. Kaya mataas banda dito, pababa na dito ang lupa. Para dito kasi ang drainage namin. Ayan, drainage 1. Meron ulit drainage dito. Pababa yan, no? Slope. Dito mababa na ito. Dito mataas yung part na yun. Dito may drainage din. Next na kailangan nating i-check is mulch. Kailangan yung garden natin merong mulch na kagaya nitong sa akin. Gumamit ako ng mga bato, river stones. Yung mga yan. Lalo dito sa bandang taas. Nilagyan ko sila ng bato para pag malakas ang ulan, hindi sila bababa. Hindi mag-e-erode ang lupa. Pati dito ang edging ko. Ayan o. Meron siyang concrete edging. Ginawa namin. Yung mga gilid, ginawa namin garden beds. Na yung edging is concrete. Mga semento. Tsaka yan, mga bricks. Depende sa tubig ulan. Naglalagay din ako ng mga organic materials dito sa mga plants ko. Yung mga dahon na tuyo na nalalaglag, hinahayaan ko lang sila dyan, mabulok. Ito yung dahon. Dito rin, oh. Nilagay ko lang sa gilid. Ayan, oh.
Tapos naglagay ako dito ng mini compost bin ko to. Hinukay ko siya. Naglagay ako ng lumang paso. Tapos yung mga pinagbalatan ko sa kusina ng mga gulay, nilalagay ko dyan. Nagiging lupa siya kinalaunan. Dinadagdag ko na lang dito. Pang mulch ko. Maganda sana pang mulch yung mga tuyong dahon na shred na. Kaso wala naman nabibiling ganun. Yung mga tuyong dahon ko naman ng saging, masyadong malalaki. Kapag nilagay mo, parang ang kalat tingnan, kailangan pang gupitin. Minsan wala tayong time para sa mga ganun. Maganda rin pang mulch yung carbonized rice hull. Ginamit ko na yun dati. Kaso naubos na. Kaya gumawa na lang ako ng ibang paraan. Yung mga winawalis ko dyan, hinahayaan ko na lang sila. Pag dinilig mo yan, mabubulok sila ng mabilis. Dito guys, oh, sa tuwing magtatag-ulan, kailangan nating magbunot ng damo. Ang daming damo. Magugulat ka na lang. Kakabunot mo lang kahapon. Pagising mo sa umaga, meron na naman. Ito, hindi naman to damo dati. Binili ko to eh. Dumadami siya. Kailangan kong bunutin to. Kasi lumalagpas na sa garden bed. Tsaka napuno na yan yung garden bed. Ito, meron ditong mga pebbles, tatakpan na. Kapag tag-ulan, ang bilis tumubo ng mga dami. Kala ko ano na pa. Nadampot ko eh. Buti na lang hindi naman nagdudumi dito mga aso ko. Dun sa labas. Gulat ka na lang. Akala mo ba to? Yung pala. Yeah, bikes. Kailangan ko i-cultivate to eh. Tatanggalin ko tong mga pebbles. Tapos lalagyan ko ng organic material para tumaba uli yung lupa. Maigi ngayong July kasi
lumalamig na, makakagawa na ako. Alam mo ba, nung taglamig, sabi ko siguro hintayin ko na lang ang summer para makagawa ako kasi sobrang lamig. Lamigin kasi ako, tapos yung summer na hindi ko pala kaya yung init. Hindi ako makalabas, kaya na-pending yung mga gawain ko dito. Ayan ang mga bato. Ihiwalay ko siya sa mga pebbles. Kasi itong mga bato hindi na kailangang hugasan. Sayang naman kasi itong mga pebbles na to kung lulubog lang sa tubig. Ay sa